Mapagpalang araw ng Sabado mga bebs at hinatid namin kanina si Junakis at ngayon ay alas 6:30 na at nakita ko nga bukas na itong murang bilihan ng karne at ng seafoods. So hindi ko yan palalagpasin at tatawirin ko yan. At eto nga, mamimili na ako rito kung ano ang mabibili ko na gusto ko. So marami silang klase rito, meron din silang mga baboy, baka, pang sangyup ninyo, dito nyo mili, mga chicharong bulaklak, mga pang-barbecue ninyo, nandito yan, mga pang-lechong kawali, pata front, mga pang-crispy pata ninyo. At ito yung kanilang seafoods, may mga cream dory, squid rings, at boneless bangus, at yung mga ano na yan, hinahanap ko lang scallops, wala akong nakita. At ito nga yung mga nakuha ko, yung mga nabili ko. At good to go na tayo. Pwede na tayong umuwi. At pagkat bago pala kami umuwi ay kumain na muna kami dito sa harapan niya. Merong tapsilugan. At ang in-order namin is yung sizzling caldereta. Goods na goods ang lasa at melts in your mouth ang baka niya. Pero hindi ako nag-almusal, itlog lang yung in-order ko at libre naman yung kape, so goods na tayo doon. At nung isang araw, nung ako ay nag-i-scroll ng Facebook, ay nakita ko itong big vlogger na couple na ito dahil sinabihan ng kanyang asawang afam ng mga basher na kuripot. Kuripot daw at hindi sinusuportahan ang local business dito sa ating bansa. Bumili siya ng beer at naglakad-lakad at nung may makitang tables and chairs ay naupo siya at bigla siyang nilapitan at sinisingil yata. Ang opinion ko naman dyan ay nasaan na ang ating hospitality na kung saan ang bansang Pilipinas ay nakilala ng mga turista sa ganong gawain. Ako nga na dito na nakatira sa Pilipinas ay nakakaranas ng ganyan. Saan ka nakakita na ultimo pagpunta sa beach ay kailangan mo magbayad ng entrance. Sa totoong buhay, walang nagmamay-ari ng kalikasan kundi tayong mga tao na nandito sa mundo. Tulad na lang dyan sa may Tagaytay, meron doon na nakalagay snow viewing ng Taal Volcano. Ha? Bakit ganun? Sino nagmamay-ari ng Taal Volcano? Baka pag sumabog yan, lamunin kayo lahat dyan. Hindi nyo dapat pinagdadamot ang kalikasan dahil sa ibang bansa katulad ng dagat, malayo ang perimeter ng mga hotel, ng mga resort, ng mga restaurant. Free ka. Ha? Na free kang maglakad-lakad dyan sa seashore nang wala kang babayarang entrance. One time din noon nung kami ay bagong magsyota pa lang ng asawa ko, kami ay nagpunta dyan sa picnic grove at syempre noon ay walang-wala kami. May baon pa kami kanin at ulam, wala nga kaming plato. At habang naglalakad-lakad kami ay nagutom kami at kinain namin ang baon namin at naupo kami doon sa merong upuan doon at nilapitan kagad kami at titikitan kami ng 150 pesos para sa table and chairs. Noon yung 150 ay malaki-laki na dahil pamasahe na rin namin yun. Kaya ang ginawa namin, naghanap-hanap kami ng mapopwestuhan at may nakita kaming tumbang puno. At yung tumbang punong yun ay nagsilbi naming lamesa. Hindi ko binuburaot ang mga business dito, no? Lalo na yung mga resort at mga kung ano-ano pa. Ang sinasabi ko lang, dapat meron pa rin tayong hospitality kung saan tayo nakilala. Hindi konting kibot ay kwarta. Napapagkamalan tayo, tuloy tayong mukhang pera. So isang Pinoy lang ang makagawa ng isang hindi magandang bagay sa isang turista. Nakatanim na sa kanila yan na lahat ng mga Pinoy ay ganyan na. So yun lang mga bebs, good vibes, bye-bye.